Masama bang ipaglaban ang bayan para makamit ang kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang sariling bayan laban sa pang-aapi at pang-aabuso? Masama bang magsalita para sa mga takot mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang nangyayari sa ating bansa? Krimen bang maituturing ang pagpapakabayani sa sariling bansa? Ito ang makasaysayang kwento ng buhay at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Consuma tu mes! Liberate! Vigo! Ikalabing-siyam ng Hunyo taong 1861, nag-isilang ako ng aking ina. Ang aking kapanganakan ay muntik nang ikasawi ng aking ina sapagkat nahihirapan siya sa panganak dahil sa laki ng aking ulo. Ang aking ina, ang aking kauna-unahang bayani. Bilang guro, ang aking ina ay matyaga at napakamaunawain. Sa edad na 3 taong gulang ay natuto ako ng alpabeta. Tinuruan din ako ng aking ina na magdasal. 8 taong gulang ako nang tinuruan ako ng 3 mahusay na maestro. Sila Maestro Celestino, Maestro Padua, at Maestro Monroy. Dahil sa kanila ay lalong nahasa ang aking kaalaman sa iba't ibang bagay. Pagkaraan ng pagkamatay ni Ginoong Monroy ay nagpasya ang aking mga magulang na magtungo kami ni Pasiano sa Binyan upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Mag-iingat ka, aking mahal na anak. Mag-ingat ka palagi, anak. Nami-miss namin ang iyong presensya dito sa bahay, Jose. Mag-ingat ka, aming pinakamamahal na kapatid. Hihintayin namin ang iyong pagbabalik. Dito lang naman malapit si Jose. Pwede nyo naman siyang bisitahin. Ang hindi ko nagustuhan sa pag-aaral ko sa nayon ay hindi ko nagustuhan ang aking maestro na si Ginoong Justiniano Cruz. Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko sa kanya ay gumagamit siya ng dahas upang matuto ang kanyang mga estudyante. Ngunit hindi ko maitatanggi na napakagaling niya sa Latin at Espanyol. Habang ako ay nag-aaral sa Ateneo, sinikap kong ito ang aking sarili sa pag-aaral na mabuti. At hindi naman nabigo ang aking sarili dahil sa lagi akong nangunguna sa aming klase. At akin ding nasaksihan ang pagkamatay ng 3 paring inakusahan ng maling paratang. Isinama ako ng aking kapatid na si Pasiano at doon ko nakita ang kanyang hinagpis dahil sa malapit ang loob niya kay Padre Jose Burgos.
ang pagbitay sa tatlong paring martir, mga taksil, mga erehe. Anong ibig sabihin ito? Lumayas ka! Matapos ang karumal-dumal na pagpatay sa mga paring martir, hinagpis at ungkot ang tinamo sa aking isip dahil sa pagbibintang sa aking kawawang ina na umano'y kasama siya sa balak ng paglason sa kanyang hipag. Okay ka lang ba? Huwag mo akong kausapin. Bakit? Ano bang problema? Okay ka lang ba? Ito, inumin mo muna ito. Sige. Alis mo na ako. Chidora! Chidora! Nakita mo ba itong inumin? Binigay ito sa ating aso at siya'y namatay. Ibig sabihin may plano kang nasulin ako at patayin. Paumanhin mo, di ko yun magagawa. Huwag kang magsisinungaling! Huwag mo akong hawakan! Gorgeous Isabel! Huwag kang sumigaw! Gorgeous Isabel! Ulihin niyo ang babae na ito! Ma, bakit ako? Wala akong ginagawa! Tama ka sa amin! Pagkaraan ng dakpin ng aking ina, pinaglakad mula Calamba hanggang Santa Cruz sa kabisera ng Laguna. Kasama ang mga Guardia Sibil, walang awa siyang pinapahirapan habang naglalakad. Napahiya sa kulungan, probinsya na mahigit 2 taon. Anak, ano bang yung iniisip? Ang dami mo nang nalalaman. Baka ikapahanap mo yan. Baka makulat ka sa tagumpay. Anak, hayaan mo siya. Kung yan ang kanyang nais, ay bigyan rin siya ng pagkataon para siya ay magdesisyon. Ina, suportahan na lang natin si Jose. Pagpalagay ko ay may matutunan siya sa kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Paalam po, inay. Mag-iingat ka, kapatid.
Sa gulang na 16 ay nadama ko ang aking unang pag-ibig. Ang dalagang ito ay nangangalang Segunda Katigbag. Taga-Lipa, Batangas ang nakakapagpatibok ng aking puso. Nang minsay dumating ang aking kaibigang kasama ang dalaga, ay lubha ako na halina sa kanyang ganda. Alam mo, Leonor, hiniling ko minsan sa batala na sana hindi na tayo magpinsan. Hindi ko kasi mapigilan yung pangawahal ko sa iyo. Pero Jose, paano na lang kung malalaman nila ang relasyon natin sa isa't isa? Anong gagawin natin? Bahala na. Nakahanap na tayo ng lilibagan ng no limit ang ere. Ang laki na natipid natin, Viola. Sa halaga na 300 peso, nagkakaroon na tayo ng 2,000 kopya. Masyado kang nagtitipid, Rizal. Kaya ko naman yung bayaran lahat. Kahit saan pa tayo magpalimbag. Salamat, Rizal. Matapos ang madilim mong karanasan, palitan natin ang makulay na pangyayari. Libutin natin ang Europa. Mabuti nga, para may baon din naman ako sa pagluwas ko sa Pilipinas. Nang ako ay makabalik galing sa Europa, pinatawag ako ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ang tungkol sa Noli at sa mga nilalaman nito. Buenos dias, Rizal. Alam mo na siguro yung balita tungkol sa iyo. Na delikado ang buhay mo ngayon. Kaya gusto kong lisanin mo ang Pilipinas para hindi ka mapahamak. Ayoko makita kang mamatay sa mga kamay ng mga praylos. Ngunit wala akong nakitang masama sa inilimbag ko. Ako din. Wala na akong makita masama. Sadyang mainit lang yung mga mata nila sa iyo. Pero kung yan ang nais mo, ako lumisan sa madaling panahon. Ten cuidado. Ten tu biyahe. Adios, Rizal. Noong ako ay bumalik sa Maynila, ako ay nagpatawag ng pulong upang bumuo ng samahan na tatawaging La Liga Filipina. Gusto ko sana magpasalamat sa pagdalo niyo sa pagpupulong na ito. Ngunit, bakit ka nga ba nagpatawag ng pulong? Ano ang iyong nais? Nais ko sanang magtatag ng samahan ng mga Pilipino upang tumaligsa sa mga pamamahalaan ng mga Kastila. Ngunit paano ka makatitiyak na tayo ay magtatagumpay sa iyong plano, Rizal? Alam naman natin na sila ay makapangyarihan. Kaya nga tayo naririto upang pagplanuhin ang mga susunod na hakbang. Sangayon ako sa gusto mong mangyari, Jose. Kaya ipagpatuloy mo ang iyong inihayag. Kung ganun, tayo na at magkaroon na ng halalan upang mamuno sa ating musay.
Buenos dias, senyor. I have received this letter saying that you want to talk to me in private. Yes, I'll send you that letter because I want to know if you want to go back in Hong Kong. But why did you ask? We found this in the pillowcase of your sister Lucia. This is Pobres Frailes, which is a satire against the Dominican friars. But I don't know where that came from. Deny it. Silence! Let the fiscal do the decisions. And you will be courted in Fort Santiago. Take him. Namalagi ako ng 4 na taon sa lapitan at doon ay nagtayo ako ng sariling klinika. Sinubukan kong gamutin ang aking ina, ngunit hindi ko siya lubusang napagaling. Nauunawaan ko na kung bakit hindi dapat gamutin ng isang doktor ang miyembro ng kanyang pamilya. Buenos dias, Rizal. I am Josephine and I would like to inquire for the health of my stepdaughter. Okay, siya. Sa lapitan ko nakilala ang babaeng nagbigay sa akin ng napakaganda ng alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga Hong Kong. Nais kong ipaningin sa iyo ang aking kasama. Siya ay may problema sa paningin. Mukhang hindi lang yan ang motibo mong pagdalaw dito sa akin, Dr. Valenzuela. Tunay ngang napakatalino mo, Jose. Nais ni Andres na ipalam sa iyo ng hagdan at katipunan sa pagsugod sa pamahalaan. Tayo ay nakahanda na sa ating halikain. Mukhang masyado pang maaga para sa mga ganyang mga bagay. Alam mo at alam nating lahat ng ating bayan ay hindi pa handa sa ganyang kalaking responsibilidad. Kulang na kulang tayo sa mga armas at sandata. Ipagpaumanhin ninyo, ngunit hindi ako pabor sa inyo. Ngunit, nakaplano na ito ang paraan sa iyong paglaya sa bilangguang ito. Ngunit ako ay nakapangako na hindi ako tatakas. At isa pa, hindi ko sisirain ang aking mga salita. Mukhang hindi ka mapipilit sa aming halikain, Jose. At isa pa, pinayagan ako ni General Blanco na tumungo sa kuweba upang maging doktor ng mga hukbo. Nang sa gayon ay mapag-aralan ko din ang mga bagay-bagay tungkol sa digmaang pang-praktikal. Guardia Civil, nais kong umarang ka ng isang tao mapagkakatiwalaan na maaaring magmanman sa sinasabi ng isang lihim na samahan. Mayroon po akong mairekomenda sa inyo. At sino naman ito? Subok na ang kanyang kakayahan at talaga ng mga pagkakatiwalaan. Kung kayo, nais kong humayong ka at dalhin mo siya dito sa madaling panahon. Magandang araw, Tidoro. Ang Gobernador General Bispuhol ay nais kang makausap. Sa aking pagkakaalam ay wala akong nilabag na utos sa pamahalaan.
Ano ang kanyang nais? Huwag kang mag-alala. Ang general ay nais ka lamang makausap. Magandang araw, Gobernador. Nais daw po ako makausap. Kung gayon, ikaw pala, Chodoro, tinutukan ng aking Guardia Civil. Nais kong malaman mo ang lihim na samahan na tinatawag nilang Katipunan. Anong kadahilanan? Balita ko ang samahang ito ay naglalayo para sa isang himagsikan laban sa pamahalaan. Kaya nais kong malaman mo sila. Bigyan niyo po ako ng ilang araw at ako'y magbabalik upang ilahad sa inyo ang lahat ng aking dalalang. Kung gayon, Chodoro, gawin mo ang lahat at gusto kong malaman sa lahat sa lalong mabilis na panahon. Magandang araw, Gobernador. Ako'y narito upang magulat sa iyo. Magaling, Chodoro. Tunay lang ikay maaasahan. Ihayag ng lahat ng iyong nalalaman. Ang kanilang samahan ay tinatawag na Katipunan. At ito'y pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Ang kanilang samahan ay naglalayo na himagsik at mag-aklas laban sa mga Kastila. Tunay ngang himagsikan na kanilang nais. Kung gayon, maaaring ito ang tamang panahon upang ihanda ang hukbo ng Espanya. At sila ay mabuti para nalapit na himagsikan. At ikaw, Chodoro, ikaw ang nais kong mamuno para sa hukbong ito. Paaasahan niyo po iyan, Gobernador. Kailangan ko nang magpadali. Kailangan ko nang umalis. Ayoko nang maabutan pa ng himagsikan. Balita ko ang bako na kinasal ay tutungo sa Espanya kung saan ikaw ay patungo. Kung gayon tayo ay magmadali, delikado ang buhay natin. Jose, saan ka patungo? Bakit ikaw yung mahamos? Kailangan ko nang maabutan ang bakor patungong Espanya. Sa Bacoor na Isla de Luzon? Naku, Jose, hindi ka na maaabot doon. Dahil ang Bacoor ay umalis na kanina lang. At ang balita ko ay isang buwan pa ang pagbalik. Kung gano'n pa man, Jose, pumalito ka muna. At makalipas ang isang buwan, lula ng barkong Isla de Panay, ay natuloy ang aking pagtungo sa Espanya. At doon ay nakausap ko si Don Pedro. Nais ko sanang bilangin na tumigil ka na dito sa Singapore, Jose. Ako'y hindi mapalagay sa liham na iyong natanggap. Liham? Dahil natin ni Gobernador Blanco? Ngunit umaasa ako na maayos na patunguhan ng lahat ng ito. Ngunit, Jose, mukhang masyadong matatag ang iyong paniniwala sa gobernador. Sa ating dalawa, dapat alam mo na hindi siya dapat pagkatiwalaan. Manalig na lamang tayo, Pedro. Maayos din ang lahat ng ito. Ina! 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 Si Jose! Oh, Maria, ano ba't nangyari? Ikay umahamos. Bali-balita na siya ay dinakip sa kanyang sinasakyang barko. Ang barko ng Isla de Panay. Diyos ko, ang aking anak! Kailangan natin gumawa ng paraan upang matulungan natin si Rizal sa kanyang karolongan ngayon. Sa paanong paraan, Dok? Maghain tayo sa habeas corpus upang marinig nila ang ating saloobin. Ganun ba ako may tutulong? Kung iyong nais, ikaw ang maghahapit sa ano. Kung yan ay yung nais, masusunod. Mukhang hindi man lang tayo pinatinggan mga Kastila ayon sa ukol sa ating sangguni. Ano ba ang maaasahan natin sa mga Kastila na yan? Ang importante ay matulungan natin si Rizal. Gobernador General, ang ibang parte ng ating nasakop na lupain ay unti-unti nang nalupig ng mga Indio. At sino-sino ang mga hangalang namuno sa mga kilosang ito? Ayon sa liham ng aking natanggap, sina Mariano Lanera ay nagtagumpay sa paglusog sa gitna ng Luzon at si Emilio Aguinaldo ay nalupig na ang Cavite. Ayon sa aking pagsisiyasat, may dalawa ng katibayan laban sa iyo. Una, ay ang sinumpaang pahayag mula sa iyong mga nakasalamuha sa buhay. Pangalawa, ay ang mga katibayan dokumento tulad ng mga artikulo, salita, liham, at mga talumpati na iyong sinulat. Walang masama sa artikulo at tulang ginawa ko. Hindi ito makatarungan.
Sisiguraduhin ko malilinis ang aking pangalan. Ito lamang ang aking maimong kahit. Pinapahintulutan kitang mamimili ng iyong manananggol. Ito lamang ang aking masasabi. Una, ang nasasakdal ay kailangan maharap sa paglilitis sa lalong madaling panahon. Ikalawa, si Rizal ay manatili sa piitan. Ikatlo, ang pagtatanggol ay gagampanan ng isang hukbong Kastila at isang manananggol. Ikaapat, nagmulta siya ng 1,000,000 piso. Andito tayo ngayon upang litisin si Jose Rizal sa kasong pag-aalsa, sedisyon at pagtatag ng mga iligal na samahan. Si Rizal ay ginagawa lang ang kanyang tungkulin sa ating bayan at wala akong nakikitang masama laban dito. Isa pa, mahirap unawain ang usapang ito dahil sa mga damdamin laban sa nasasakdal. Ngunit paano mo mapapaliwanag ang mga ibinintang sa kanya ng mga hukom? Ang mga hukom ay hindi dapat maging mapaghiganti. Dapat sila ay maging makatarungan. Tama! Manahimik! Ating sinasangayunan ang hatol sa taong nasasakdal. Kung gayon, tapos na usapin. Ikaw, Rizal, ay natulang barilin sa bagong bayan sa umaga sa 30 ng Disyembre. Consumatum est! Liberate! Vigo!
Preparante! We go! Preparante! We go! Diyos ko, ang